Inday Sara, sana matupad ang pangarap namin ang magpresidente ka. Kaya talagang ikaw lang ang makatulong sa amin. Mananawagan ako sa iyo nga kailangan naawa, maparaawa mo na sa amin. Dapat mag-isa kasi ang presidente. Kaya kung anong layunin na, ang layunin niya, yun rin ang layunin namin mga tribo. Nga mabigay sa amin ang karapatan namin. Sara! 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 Ako si Bae Unlad, Loida Titalo, ang nagbuo ng Philippine Tribal Governance Administration. Ngayon, sa 3 taon, nagibuo namin ang gobyerno. Sa umpisa pa lang god, si Tatay Digong, PRD, yung naghikayat sa amin, yung mga tribo, nga magkaisa. Yun ang sinabi. Sa 200 ka opisyal nga nagsali sa Victory Bull no ni Tatay Digong. 2 kami ni Dato Paliwanag nga yung ang sinabi ni Tatay Digong ganito. Mag-usa kayong mga tribo kaya ang ibibigay ko ang para sa inyo. Yun ang sinabi niya. Hindi pala namin alam nga mayroon palang IPRA. Yun ang namin. Ginawa namin. Ngayon ang nabuo namin ng tribo sa buong Pilipinas, kami umiikot. Lahat linagyan namin ng mga gobernador, mayor, at saka barangay. Dahil kung hindi pa napalitan si Tatay Digong, sana nakaano na yung mga tribo. Okay na sana. Ang nakuha lang kasi, siyempre, natapos ang termino niya. Ngayon, ito naman yung napalit sa atin, si Tatay Digong yan na nagsabi nga ang presidente natin bangag. Di ba? Siyempre natakot kami, paano ang tribo? No? Paano ang tribo? Kung ipasa natin yung mga papel nga pinaguran namin, anong mangyayari? Yun ang ano ko eh. Siyempre, sa totoo lang kasi, nakagastos talaga ako. 2 bisis ko bilon ang pensyon ko dahil sa tribo. Hanggang ngayon, hindi pa natapos ang pensyon ko. 2026 pa matapos ang pensyon ko. Dahil sa itong nangyayari, hindi, siyempre, naano ko lang talaga nga, kung sa nalaman namin nga, namin ni President, si National Head, no? President, si Noel Gubatan. Nang nalaman namin itong prime nung binigay sa amin, nandun kami nga, siyempre itong gagawin natin. Kaya siyempre ang gobyerno gud sa tribo, hindi pa namin nakuha ang pundo. Ngayon, nandito nga nalalaman namin itong ang primer na binigay sa amin, ito, sabi ko, tanggapin natin to. Kaya ito siguro, ang malaking tulong sa mga tribo, nga ang tribo, hindi pa na tulungan sa gobyerno. Dahil sa nakagulo-gulo ang gobyerno ngayon. Ngayon, sa namin, siyempre marami kaming mga membro sa buong Pilipinas. Marami talagang tribo. Sa 110 tribes, parang naano na namin. Ngayon, hindi kami tanggapin namin. Ginawa namin, tinanggap namin to dahil sa mga membro nga kailangan matulungan. Kasi maraming namatay ng mga membro, maraming mga sakit. Tapos ang programa namin kasi, siyempre, alam mo naman yung tribo, pag nandoon ka na sa itaas, parang hilain ka pababa. Ngayon, nang nalaman namin itong programa ni Inday Sara, talagang hindi kami nagduha-duha, tinanggap namin. Ito, malaking tulong to sa mga membro sa tribo. Para matulungan natin ang mga tribo. Yun ang ginawa namin nga. Kahit walang, pinipilit ko lang kahit wala, sige lang. Wala kaming pinakuan kunti ang Panginoon. Ang kasama namin umiikot.
pagsabi ni national head, nung binigay sa akin, nung unang binigay sa akin ay Region 13 eh. Nung binigay ng Region 13, inano naman kong gawin kita ng national head, vice head, no? Mindanao. Hindi ako nang duwa kasi siyempre kaya ko naman yun. Siyempre, pag once ko itong programa na to, kailangan matulungan ko ang mga tao. Hindi ako nagapilit kung sinong maano sa akin, nga kung ang sabi noon, talagang lumalapit sila. Siyempre, sa ano namin kasi ni Kwan, tung 2017 pa, nga nag-ano kami, pagpangumpanya namin sa tribo, talagang masakit sa amin nga ang ginawa sa Kwan. Pero ito na si Bibi Sara, kailangan, nung tumakbo pa noon nung nakaraan, na hindi pa nagkuhan na, sabi niya, takbo siya. Di ba na ano kayo nung tarpulin nga Sara Run, ang dami ko kuha noon, pa-print. Oo, isang lahat ng mga namin, nalagyan namin, kaya tungtuwa kami nga magpresidente na siya. Pero doon kami nadismaya na nalaman namin nga nag-vice nang siya. So, ibig sabihin, ma'am, nung time na parang sa pagkakaalam niya, tatakbo siya ng president, tuwang-tuwa talaga kayo? Ay, tuwang-tuwa kami. Ngayon, alam sa totoo, pagtakbo niya to, alam sa totoo lang, hindi talaga ako nagbuto sa kay BBM. Wala, hindi kami yan. Pero nalalaman ko kasi, mabigat sa puso ko, nabigat sa puso ko nga si BBM magpresidente. Ano kaya mangyayari? Siyempre na naranasan natin yung tatay niya. 20 years nga, marami, pero talagang bakit kung magaganda ang layunin, bakit tinanggal sa Malacanang? Ano kaya tong anak niya? Talagang hindi ako nagkuhan. Ngayon, nang nalaman ko nga ito naman sa 2028 nga magtakbo si Inday Sara or Bibi Sara, yung ang ginano ko eh. Kailangan maano ko talaga nga maikot ko tong Mindanao kay itong kwan sa amin nga ikotin ko ang Mindanao. Talagang nabuo ko Region 9, 10, 11, 12, 13 at saka BARM. Talagang inikot namin. Mayroon na kaming linagay doon nga municipal head, barangay head. Gayon naman, mayroon na kami. Ngayon, sabi pa ni Dato, gibilang-bilang namin mga 30,000 na yung membro. Sige-sige pa sila. Siguro makita nyo hindi nyo lang nakita yung sa Tuka, yung bagong bayang sa Sultan Kudarat, binabidyo niya, pinapasa sa akin. Masakit, matuwa ako. Pero nakuha lang ko nga, kailangan talaga nga magpresidente si Inday Sara para mapatuloy niya ang programa niya sa tatay niya. Kaya ito nga rin, hawak na ng tatay niya, no, di ba, nagpresidente. Bakit binigay pa ni Bibi Sara kay BBM? Yun ang sinabi ko eh. Ngayon, ang nangyari talaga, hindi ako nagkuhan. Kasi Sara talaga ang gusto kong magpresidente. So, nangyayari ngayon, ma'am, tungkol sa mga issue na malamang, ma'am, alam niyo rin po ito, no? Mga nakarang araw lang. Anong masabi mo dun, ma'am? Talagang hindi ko nakuhaan. Nagdismaya talaga ako na sa nangyayari na siyempre, nang nakaraan, nga pinipilit nila nga pa-resign si Bibi Sara. Pero baliwala lang kay Bibi Sara, no? Inano na nga, sa pag-resign niya siguro, gikusan na niya nga kailangan, nakita niya siguro sa akin na nga, nakita niya siguro nga hindi na tama ang ginagawa nila. Ngayon, di ba, siya hindi man ingon nga, siya gipa-resign, siya mismo ang nag-resign. Di ba? Yun ang inano ko nga, sa ngayon, ang hinihintay lang namin na mga magsalita si Bibi Sara kung anong layunin niya, kung anong maano niya, nga, kaya isang tawagan lang namin sa mga tribo, matulungan na si Bibi Sara. Nandiyan na sila. So, ano po mensahe niyo ngayon, ma'am, kay BP Inday Sara? Sa akin lang mensahe kay Inday Sara, sana ipatuloy niya
para makita kami mga tribo. Dapat mag-isa kasi ang presidente. Kaya kung anong layunin, ang layunin niya, yun rin ang layunin namin mga tribo. Nga mabigay sa amin ang karapatan namin. Kasi tagal na kasi itong mga tribo nga nagtiis, no? Nagtiis. Kaysa nakita ko sa mga tribo, ginagamit lang sa mga tag-LGU. Pasayawin nila ang mga tribo. Ngayon, bigyan ng hindi nila alam kung paano mangyayari sa buhay nila. Na ngayon, ang isa pa, ang NCIP nga kinalaban ko na, kinukunan ang yuta ang mga tribo. Binibinta ang lupa. Pagdating ng panahon, wala nang lupa ang tribo. Kaya ano, ipasukan sa investor, pagpasok sa investor, wala na. Yun, ang nalalaman ko sa NCIP, ganito ha, commissioner lang. Hindi siya pwede magbuo sa gobyerno sa tribo. Ang magbuo sa tribo, yung sinasabi ko, kayong mga tao ang magbuo sa tribo. Yun, kailangan lang nga magpresidente si Inday Sara para naman ang problema sa mga tribo masolbad na. No? Matapos na ang mga problema sa tribo. Kaya kung anong kuwan yan, kaming mga tribo, malaki ang hindi lang niya, hindi pa lang nila nasubukan ng mga tribo eh. Talagang namin, biro mo ang pensyon ko, 2 beses ko gulon dahil sa tribo. Ngayon, matapos ang pensyon ko, 2026 pa. Yun lang, sana ang kuwan ko lang kay Inday Sara, nga matuloy siya, kailangan yung inapangarap namin magpresidente siya dapat matupad na. No? Para ang kailangan namin sa mga tribo, ang magandang layunin sa mga presidente. Dahil hindi namin nakita eh. Sa mga presidente ngayon, wala eh. Pang sarili lang nila. Ang mga tribo, naiwanan kami sa laylayan ng mga talaga, discriminate talaga ang tribo. Baba ang pagtingin niya sa tribo. Ang tribo walang kwenta, ang tribo walang alam. Pero ako si Bahay Unlad, sabi ko, ako si Bahay Unlad, hindi pwede nga, hindi maunlad ang mga tribo. Yun ang ko lang. Gayon, ang kwan ko lang kay Inday Sara, sana matupad ang pangarap namin ang magpresidente ka. Kaya talagang ikaw lang ang makatulong sa amin. Mananawagan ako sa iyo nga kailangan maparaawa mo na sa amin. Para mabuo na tong tribo na to, isulong namin nga malaking hirap namin sa buong Pilipinas iniikot namin. Maraming nagabinta sa nga patayin kami. Pero ang sabi ko, kung patayin anong makuha nila. Ngayon sa hirap sana, pag ikaw magpresidente, siguro, matapos na ang problema sa tribo. Kasi alam ko, tribo ka rin. Alam ko, gagamit ka sa mga baro sa mga tribo. Alam ko, mahal mo ang tribo. Kaya pag oras ka December yan, inilikom nila ang mga tribo sa Davao para bigyan ng kung anong ibibigay nila nga. Tinatawag yan, pinababae yan. Alam ko. Kaya ako kasi taga Davao ko. Inday Sara, taga Davao ako. Taga Bugak Maa ang residente ko. Ngayon, umiikot kami sa buong Pilipinas para lang magkuhan niya. Sana nalaman ko nga nadaog si Digong ng gayon sa noon. Talagang namin. Sana nasayangan lang ko eh. Nandyan na kayo sa pwesto, bakit binigay mo pa kay BBM? Yun ang sana pinatuloy niya. No? Kaya lang ang panawagan ko, Inday Sara, sana wag mo kaming biguin. Wag mo kaming biguin nga magpresidente ka. Kaya nandito kami, tutulong kami sa iyo. Kaya sabi manggol siya nga, ang nakuhan ko nga, ayaw na niya, kaya magbalik na sa pagka-mayor. Ayaw, naumpisahan mo na, tatapusin mo. Nandito kami, Inday Sara, sa mga layunin mo. Hindi namin kayo pabayaan. Nandito kami mga tribo. Yan lang. Maraming salamat po. Maraming salamat. Naging missionary si Ma'am, no? Talagang natulong. Talagang ko eh.
Walang ano talaga ako. Pero kung si Inday Sara talaga matapos ng ang problema sa tribo. Yun lang. Thank you, Yun lang. ma'am. Salamat po, ma'am.